usapan ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang dahil sa pagiging pakialamera nyo na booking na kayo ng isang magaling na abogado. Mukhang kahit ang dating superintendent ng PNP at ngayon ay congressman ng Antipolo na si Romeo Acop ay hindi nakakibo sa katotohanan ng isiniwalat ni Attorney Zuleika Lopez, ang tumatayong Chief of Staff ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa naging pagdinig ng Committee ng Good Governance at ng Quadcom sa patuloy na aligasyon ng di umano'y paglustay raw ng pera ng opisina ni VP Sara. Kinalampag na sila ni Attorney Zuleika Lopez at ni Real Talk na walang jurisdiction o karapatan ang Quad Committee na busisiin o i-account ang lahat ng mapaggasta ng OBP, lalo't patungkol ito sa confidential fund. Pero bago ang lahat ay kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas lalo ka pang maging updated pa sa lahat ng mga bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, bukod sa hindi raw ito trabaho ng komite, ang COA raw ang siyang may karapatan na mag-imbestiga sa lahat ng accounting na ginagawa sa bawat opisina ng gobyerno. Hindi raw ang Kongreso na tila daig pa raw ang korte kung halukayin ang mga impormasyon na itinuturing na confidential at hindi dapat na isa sa publiko. Ayon kay Attorney Zuleika Lopez, ang Commission on Audit o COA lamang ang kaisa-isang institusyon sa bansa na may karapatan na husgahan ang isang opisina kung naaayos ba ang kanyang paggasta o hindi. Hindi raw ang komite ng Quadcom na bukod sa nagmamarunong pa ay tila dinaig pa ang korte. Wala raw silang karapatan na husgahan ang Vice Presidente lalo't ongoing ang investigasyon ng COA patungkol sa opisina ni VP Sara. Dahil dito, tila napakamot na lang sa kanyang baba ang Antipolo representative na si Romeo Acop nang sabihin sa kanya ni Attorney Zuleika Lopez na walang karapatan ang Kongreso na imbestigahan ang audit ng Office of the Vice President dahil hindi ito ang kanilang trabaho kundi tulungan ang maraming Pilipino at hindi mag-ala grandstanding sa tuwing magkakaroon ng hearing ang Kongreso. Panoorin ang matapang na pahayag ng veteran lawyer at Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez kung saan pinatunayan na tila mahaharap sa patong-patong na reklamo ang ilang miyembro ng Quadcom matapos mapatunayan na nilabag ng mga ito ang separation ng power dahil hindi raw naman sila ang COA para mag-imbestiga sa mga aligasyon sa opisina ni VP Sara. Samantala, matapos lumabas ng balitang ito ay hindi naman napigilan ang marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, wow, palakpakan natin itong isa na namang matapang at matalino na abogado. Nagsabi ng katotohanan. Ito ang hinintay kong sagot. Ngayon ko lang nadinig. Wow, I like this. Congress has no power to participate or otherwise take part in any audit process pala. Ang galing ni Attorney Girl. O paano pa yan? Over pala ang Quadcom. Di siguro nila alam yan. Nagulantang mga congressman. Congrats and thank you Attorney Lopez. Tama naman talaga si Attorney. Tanging COA lang ang inatasan ng batas mag-audit sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Wala naman talagang karapatan ang Kongreso dahil sa in-aid o political execution kaya ganyan sila to Quadcom. Attorney Lopez is an intelligent and smart lawyer. She knows the rules and governing laws. Ito mga Quadcom members nagmamagaling at wala naman binatbat. Ayan, naturuan tuloy kayo ni Attorney Lopez. Solid Duterte pa rin ang nakakaraming tao dahil sila ang may malasakit sa bayan. Mamumulot na naman ang kamuti ang Quadcom sa counter statements of Attorney Zuleika Lopez dahil lahat ng sinasabi nito ay may corresponding basis. Chief of Staff ng OPP yan si Attorney Zuleika. Alangan naman wala yang alam sa batas. Where did we violate the separation of powers by conducting this legislative inquiry? Your Honor, Explain to me. yes, there is currently an ongoing audit in the Office of the Vice President as regards the confidential funds.
the power to conduct audit or investigate belongs to the Commission on Audit. No argument about that. Yes. That is why, Your Honor, we feel it is our position that given that the audit is still ongoing, it is not final, it is not yet conclusive, the release of said documents or information infringes on the right of the Commission on Audit to conduct a full-scale investigation, given that it is still pending. So that is our position, Your Honor. It is simply that. It is a request that we made to the Commission on Audit. It does not in any way, Your Honor, mean that we do not recognize the power of the Congress to conduct in aid of legislation. It's just the timing, because the audit is still being undertaken and it's not final and still not conclusive, Your Honor. Respectfully. Grabe po, ina. Pinaside contempt nila yung isa sa mga attorney ng OVP. Grabe. Hindi pa rin talaga sila tapos. At ang nagpa-side contempt pa, si Franz Castro, isang convicted at isang kidnapper. Grabe. Iba na talaga. Diyos ko, iba na talaga ngayon. Kung sino pa yung may kaso ng child abuse at kidnapper, kung sino pa yung convicted, wow, siya pa ang may kapangyarihang magpakulong. Grabe, unbelievable na talaga sa Pilipinas. May nakita pa akong video na nagkapira-apir sila ni Franz Castro at yung mga buhaya. Grabe mga lords, no? Yung mga demonyo, ali-aligid, nasa House of Representatives sa mga demonyo. Ayaw talaga nilang tumigil, no? Hanggang sa hindi nila mapin down si VP Inday Sara. At hanggang sa wala silang mapatunayan, hindi talaga sila titigil. So, sino nakapanood sa inyo ng hearing? Actually, ako hindi ko napanood ng buo. Okay, dahil alam naman natin na yung issue dyan sa Hung-Hang Committee, Hung-Hang, Tuwad, whatever, ano man ang tawag sa mga judge mo na yan, ay isang destabilization laban kay Ikay. Panira, black propaganda sa mga Pangulo Duterte kasi gustong pagtakpan ang issue ni Kuting na yung recent niya, meron siyang mga eksena na dating pala namin sa amin. Nag-harvest na kami kaagad, di ba? Ganon, pinagtatakpan yung kabululan ng buwakan ng inang adik kasi yung epekto ng pulburon o illegal. Ito paulit-ulit kong sinasabi sa inyo eh. Okay? Sabi ni Kong Marcoleta, paulit-ulit tingnan mo yung mga buwakan ng inang yun, lumalabas sila lahat ng mga bobo. Okay? Ang misyon yan, paulit-ulit ko ba sa inyo sasabihin, 2023 pa lang, nasirain kung saan ang Pangulong Duterte at Inday Sara. Saan ka nakakakita, mga kababayan, na ang convicted criminal na si Castro ay kinontempt o actually, hindi si Castro ang may ano niyan, ang may brain, kumbaga ang may utak niyan. Ang utak niyan, si Bangag, si Lisa Tanas at si Tangkalo, so siya putang inang mga yan ang promotor. Si Castro ay isa lamang asong convicted criminal. Kaya nga kayo dyan sa Pilipinas, ambot sa inyo kung kailan kayo kikilos para ipagtanggol ang inyong konstitusyon. Or gusto nyo maging what? Barbaric na lang ang inyong bayan. Kaya nabubwisit ako sa inyong mga lalo na sa nabubwisit ako sa mga buwaka ng Ginimis dyan sa Kongreso dahil wala na silang ginawa kundi mag-contempt, House of Contempt, House of Hung-Hang. Nakakalimutan nyo ba ang nangyayari sa inyo ngayon? Nakakalimutan nyo ba hanggang ngayon ay inaaratay kayo ng baha, bagyo, kalamidad, hindi nyo kayo makabili ng tamang pagkain at tataas ng presyo ng bilhin. Yan ang gustong pagtakpan ng Huwad Committee na yan. Dahil yan ay utos ni Lisa Tanas para mamayagpag yan. Buwaka ng inang butod, kidnapper, smuggler, yung hayop na yan. Yan ang promotor. Si Franz Castro, dahil magkakampi na silang mga jejemon, ay isa lamang utosan. Dahil nakikita nyo naman sa kanilang mga pananalita, nadudula sila, let's stick to the plan. Nababanggit pa nga ni Castro na imbis of Mr. Chair, Mr. Speaker. So ito yung mga sabi nga natin, slip of the tongue or Freudian slip na madalas yan sila nag-uusap.
Bakit ka nagsasalita dyan sa Congress na Mr. Chair or Your Honor pero nababanggit na Mr. Speaker? Kasi mamaya, yun naman yun, Mr. Speaker, sige, Mr. Speaker, sige, susunod namin, Mr. Speaker, gano'n. Oh, hindi natin, di ba, sino ba yung isa pang nadulas na hindi pa, about si what do you call it? Si Barbers, you know, na tungkol sa script. Only in the Philippines, sabi nga ni Johnny Alonday. Nirvana Side Channel, hello, kumusta? Palangga, thank you. So ngayon, sinabi nga ni Attorney Vic, actually, sa interview ko, sa interview niya, na yung mga resource person dyan, okay, na iniimbitahan, mga kababayan, may mga karapatan yan. They have the right to remain silent. Sabi nga ni Attorney Vic, mga palangga, nakaka-demonyo na kasi yung nangyayari sa inyo, yan, palangga, na merong protection dapat ng mga based on constitution natin sa Pilipinas, kahit naman sa Amerika may ganyan. Meron kayong rights against self-incrimination na ang pinapaliwanag dyan sa batas, which is narinig ko sa paliwanag ni Attorney Vic Rodriguez, na yung mga resource person dyan ay hindi sila pwedeng tumistigo o kahit hindi lang sa in aid of buha ka ng legislation na yan, in aid of what do you call it, of bunghang legislation. Hindi ka pwedeng tumistigo against yourself kahit sa korte. Na ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipahamak na sabi, oo, ano yan, ganito, ganyan, o mag-agree ako din sa'yo dyan, let's say yung mga buha ka ng edad sa Congress na yan. Ngayon, mga palangga, ito na nga yung larawan larawan ng kabulukan. Okay? Bakit larawan ito ng kabulukan? Ang sabi niya ni Attorney Vic, na kapag inano mo, di ba? Pag sinag-contempt mo yung tao o yung mga resource person, magkakaroon na ng changes the way na mag-perform, mag-ano siya, magsasagot siya o magsalita siya dyan sa Congress kasi sinight mo na siya ng contempt eh. Ang sabi nga ni Attorney Vic, sino ba naman ang gustong makulong? So yung iba dyan, minsan napipili, yung ibang mga resource person, not only Attorney Zulaika Lopez, you know, na magbabago talaga yung timpla mo kasi sino ang gustong makulong dyan, yung dyan sa House of Crocs, okay, House of Crocodiles, o yung iba pinapakulong pa nila sa Philippines, di ba? I mean, pag kinontempt nila. Tinalo pa nila ang korte kukulong pa lang kapag may hatol ka na, pag convicted ka na. Eh kung si Franz Castro, binigyan siya ng constitutional rights niya na pwede siya mag-bail, kaya hanggang ngayon nandyan pa yung buwaka ng inang yan. Ngayon, mga kababayan, ipinapaliwanag ng hindi lang si Attorney Vic, Attorney Marcoleta, mga magagaling na ating abogado, na yung ginagawa nilang pagkukontempt ng walang katuturan ay violation ng batas o ng konstitusyon. Violate nila ang karapatan nitong ating mga palangga. Now, let's talk about this what. Ito lang yung napanood ko, yung part na ito. Yung adjunct. Okay? Kasi, bakit nila kinontempt si Attorney Zulaika Lopez? Kinontempt nila dahil sa kadahilanan na sumulat ang Office of the Vice President sa Commission on Audit na huwag munang i-forward yung mga documents na hinihingi ng Human Committee kasi hindi pa siya final. Okay? Ito, sabi nito, tingnan natin. Ngayon, mga palangga. Okay. So ngayon, in aid of Laway legislation, sarat ilong, sabi ni Amanda. Okay, ito yung naging conversation, okay, ng ni Adyong. Ang sinasabi niya dito, hindi ko na pala babasahin yung buong conversation. Ang sinasabi niya dito, tinatanong nila si Attorney Zulaika na bakit nagpadala ng letter, okay, nagpadala ng letter ang Office of the Vice President at hinihingi, nag-request, ang palabas kasi nila ng Congress ay ina-undermine, okay, o hindi nire-respeto, o ang kanilang opisina or ang kanilang institusyon. Respeto ba kayo, mga inayupa kayo? Ay lahat kayo dyan bayaran. Kayo ay sunod-sunuran. Kayo ay walang mga prinsipyo. Dapat na binubuwag na kayo eh. Kaya nga ako, I'm looking forward na sa susunod na mga leader ay buwagin na yung Congress na yan dahil walang silbi yan. Habang kayo ay nagdurusa, naghihirap sa kalamidad na nararanasan kahirapan, sila ine-enjoy nila ang pera sa mga luxurious brands, houses, cars, and everything. Samantalang kayo, imol gihapon, mahirap gihapon. Ang sabi dito ni Atty. Zulaika, sabi niya, I stand by the letter that was the position of the Office of the Vice President as stated in our position and in our letter to Commission on Audit. Okay? Kasi, ang sabi ni Atty. Zulaika doon, yun na nga, ito ay hindi pa tapos, kumbaga, yung kanilang mga dokumento o yung mga numbers doon na pinorward nila. O sabi pa niya, okay, ano pa sabi niya dito? Sabi ni Adjong, kasi pinipilit nila mga palangga na kumbaga, pinipilit nitong Congress na ito na
ayaw lang ayaw lang ng Office of the Vice President na maimbestigahan sila. Kumbaga, sinasuggest nila sa mga manonood na talagang yung 125 million ay napunta sa pangungurang. Okay? Yun ang gusto nilang i-portray. You know that already, di ba? Kaya nga sabi ni Attorney Lopez, sabi niya, I mentioned earlier, sabi ni Attorney that this letter by no means seeks, sabi niya, to undermine the power of Congress. Sabi niya, ulitin ko sabi niya, Your Honor, we recognize, as I mentioned earlier, when this was asked, this letter by no means seeks to undermine the power of Congress to conduct inquiries in need of the legislation. But we feel that at the time, sabi niya, on the end of the Office of the Vice President, because there is still an ongoing audit investigation, we feel that it was not the right time to present or release such documents, sabi niya, because nothing is yet final. That is our position. But it does not, sabi niya, sabi niya, to undermine the power of Congress. That is not the intention. Which is why, sabi niya, we also recognize the power of the Commission on Audit on all things involving audits. So, sabi niya, we requested them na wag muna nga i-forward. But it's still up to the Commission on Audit whether to grant a request or not. So, ito yung reason kung bakit, mga kababayan, ito yung reason kung bakit nila kinontempt si Attorney Zulaika Lopez. Ngayon, mga kababayan, ito yung eksakto sinabi ni pangalan nito? Ni Castro. Sabi ni Castro. Noong tinanong natin during the budget hearing, ito si Castro, nag-aral ba ito? Mukhang, wala talagang alam, mukhang kinder. Mukhang kinder lang ang inabot. Bakit ka mo? Sabi ni Castro, noong tinanong natin during the budget hearing of the OVP, did you remember that? May mga ganun ka siya. Dalawang linya lang ang sinabi niya, referring to Vice President Sara. So hindi ako satisfied talaga. Hindi lang confidential funds ang OVP ang kinakriticize namin, sabi niya. So sabi ni Castro, hindi daw talaga siya satisfied doon sa mga sagot ni Inday Sara. So kapag hindi sila satisfied, iko-contempt ka talaga. Diba? Sabi nga sa konstitusyon na may karapatan na hindi sumagot ang mga iniimbestigahan o even resource person, even ang akusado, diba? Na magsalita ng laban sa kanyang sarili. Pero dyan gawa ka ng mga convicted katulad ni Castro, katulad ng mga sa Kongreso, pinipilit nilang sumagot ang mga resource person nila ayon sa gusto nilang marinig. Parang kulang na lang, gusto nilang sabihin na, kumurgur ako. O yan na nga si Paul Duterte nga, na kayo dyan binibigyan na kayo ng sagot na naaaliw kayo, pero nilalansi lang kayo. Gusto nilang marinig, ginawa namin yan, ganun. Sino ba namang stupid na susunod sa mga gusto ninyo? Then going back dito, sabi ni Castro, pero kung di pa na-brought out itong letter na ito, yun nga, kanina binasa ko, na nire-request ng OVP na wag mo na isa i-forward itong mga dokumento na ito kasi hindi pa final. Dahil nga, if they are undergoing investigation sa Commission on Audit, diba? Under investigation ng daming nagpapapap na message, nawawala na yung binasa ko. Okay? So, under investigation pa sila. So, ibig sabihin, pinag-finalize pa yung mga papel. O, sabi ng hayop, okay, ito talaga mukhang pangangatawan na ninyo na wala talaga kayong alam. Sabi nung ni Franz Castro. Alam mo, sa totoo lang, nagpapanggap itong mga to, akala mo magagaling. Hoy, Honghang, Castro, Adjong, lahat ay mga waka ng tinanyo, hindi na kayong bobo. Wala kayong puso para sa Pilipino. Dahil ang utak ninyo, magnakaw, mga nagnakaw, mangikbak, hayop kayo. Saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha na nagpa-vlog pa kayo, kalunsiking po, mukhang nananahimik na? Saan kayo kumukuha ng pera? Kung ang sweldo nyo ay kakapiranggot lang dyan sa Kongreso, mataas pa nga ang sweldo sa inyo ng mga nasa abroad, pero hindi kayang bumili ng Lamborghini, mga high-end cars ng mga Pilipino sa abroad. Even nurses, nurses or iba pa, di ba? Diyan sa Pilipinas, sa mga doktor, matataas sila mga sweldo niyan. Lalo mga sa mga private doctors. Pero hindi nakakabili ng Lamborghini. Hindi nakakabili ng matataas na mga classic, mga sasakyan. Pero kayo, halos lahat kayo, mga hayop kayo, diyan sa Kongreso, meron kayong luxury cars. Kaya nga ewan ko sa inyo, mga palangga ko, mga Pilipino. O hayaan nyo na lang kayo, magdidildil ng asin. Samantalang ang mga buwaka ng ina sa Kongreso at Senado, nagpapakasal sa ibang bansa, nag-renew ng kanilang mga vows sa ibang bansa, katulad ni Langka, katulad ni Ko, yung hayop na yung putang inang yan, lahat ng mga yan. Ang mga pera ninyo, dinadala ng mga kawatan, lahat ng kawatan sa ibang bansa, doon naglalampungan ang mga pangit, ang lahat ng mga yan, ng mga makyoho, lahat na pwede kumibato sa mga hayop na yan. Anyway, ano sabi ni Castro? Kasi from tragedy, kasi tinatanong ko noong last meeting, si Mr. Rabago na napag-usapan naman talaga itong 125 confidential fund. Okay? Na na-request niya. Ang wala lang po akong alam na direct personal information with regards with the utilization of this part of the fund. I respect your answer, sabi niya. Pero yung, yun nga sabi, kanina ba to? Okay, si Castro na to. Okay, iginigiit kasi nila na may kinalaman ito si
Attorney Zulaika Lopez. Okay? Sa lahat ng mga binabato nila. Paano tayo nakakasigurado yung mga papel na pinapresent nila kung hindi pinuwersa ni Lisa Canas de Banga Jr. para ilatag dyan ng Commission on Audit? Kasi lahat na ito planado. Kaya ngayon, mga kapapayad, si Castro na ito, kaya ngayon niya ay kinontempt niya si okay, sabi niya to, ito pa isang kabubuan ni Castro. Tungkol sa letter. Pero Mr. Chair, on the second paragraph ng kanilang letter, ang letter ni Atty. Lopez nakalagay dito, we are the position that the subject subpoena should not be complied. Diba? For the following reasons. Kumuha lang si Castro ng, kasi sa akin po, ang ibig sabihin ng should not, sabi niya, are you commanding? Are you demanding? Sabi niya na gano'n, should, kasi sa akin yung should not, ano kaputaan yan? Kaya nga diba mga kababayan, ang sabi ni ano doon, ni Atty. Lopez, Your Honor, sabi niya, it is just really, it's really just a respectful request for them to consider our position. Hindi ibig sabihin na dinidiktahan ang Commission on Audit na i-undermine ang buong kadyutan, ang buong kahunghangan ng Congress. Ang sinasabi ng Office of the Vice President na wag munang i-forward yan kasi hindi pa yan final yung figure na yan. So ngayon, mga palangga, ulit-ulit nila talagang gustong ipakalat, nakumalat na naman dyan sa mainstream media na ang mga palangga, na ang confidential fund, dali lang, gawin ko lang to, na ang confidential fund, mga palangga, ay napunta sa wala. May tayo kung gaano kawalang yan to. Doon, yun lang po ang dahilan kung bakit nila kinontempt, diba? Kinontempt itong si Atty. Lopez. Naka-convicted criminal. Sa akin po kasi, ang should not ay nagdidemand ka. Anong should not? Hindi dapat. Ang ibig sabihin, Castro, hindi should not, kahit i-google mo yan. Kahit i-google mo, Danday. I-google mo yan. Hindi ibig sabihin, magkaiba yung I demand sa I should not. Kasi sinabi niya, sa akin po kasi, yung I should not ay, nagdidemand ang Office of the Vice President. Mag-aral naman ng simpleng vokabularyo. I should not, hindi dapat ipasa ang mga dokumento dahil hindi pa ito final. Tapos doon lang siya, mga kababayan. Doon lang ang reason nila na kinontempt nila si Atty. Lopez. Gaano kahayop itong mga ito? Yan ang utos ni Lisa Canas de Banga Jr. na ito lang, 2 days ago, na nagbidabidahan doon sa mga farmers. Sabi niya, katatanim lang namin, na-harvest na namin eh. Punyeta, imagine mo yun? Yan ang epekto ng inyong pulboroni. Baka, ito yung gustong makalimutan ninyo. Ha? Yung pagiging bangag ni Junior. Ayan na yung ilagay nga yan, para hindi kayo nakakalimutan. Yan. Okay? Ito, kaya paulit-ulit na sinisira, pinipaint na ang 125 million. Nakakaubo ba yung pulburon? Buisit. Anyway, mga kababayan, dito natin makikita na palubog na sa baha ang buong Pilipinas. Patuloy kayong maghihirap hanggat nandiyan ang Kongres. Kung ako sa inyo, tapusin nyo na yan. Ito lang naman yung issue. Diba? Ang issue lang naman na gusto nilang pagtakpan ito at yung mga pagkabangag ni Marcos Jr. Sa amin, katatanim pa lang namin, na-harvest na namin. Ito yung na-harvest nila, yung pulburon. Imagine yung ganyan ang ginagawa sa inyo, mga kababayan. Yung sinasabi, nag-usapan natin noong nakaraan, yung patungkol dyan sa confidential funds na yan, di ba? Na kino-compromise nila. Yung national security and everything. Araw-araw naman ako nagsasalita sa inyo eh. Like, they're really concerned about the national security, about the ekonomiya ng Pilipinas. Ang tutukan nila kung paano kayo bigyan ng trabaho, kung paano kayo pataluhin ng inyong mga anak, hindi pa singutin kayo ng pulburon. Diba? Dahil lang kasi. How much more pala kung ano yan, ano? How much more pala palaga. Excuse me. Kung yan ay talagang pulburoni, totoong pulburoni. Kaya pala sabi ni Kati Bilang, nakakaano daw yan eh, nakakadugo-dugo daw yung mga ilong ng mga yawa. Ang galing na natin. Para pumasok sa ilong ko. Okay, sino nanonood sa inyo ng hearing? Ha? Grabe talaga. Figuratively and literally lumubog na tayo sa baha, sabi ni Hans Jia. Exactly. Yun na nga, hindi ko naman sinabi lahat kayo lumubog na. O yan, baka mamaya. Ganun mag-isip ang mga nasa Congress na kunyari concerned sila sa 125 million na yan. Pero wala silang pakialam sa 1-point-something billion a day na nilustay ng mga hayop na yan ng gobyernong ito. Sabi ko nga, kung ganyan ang natin basihan, lahat ng mga confidential information, transactions and everything, dapat ilabas. Bakit ang Vice President Office lang? Bakit hindi ilabas lahat ng mga confidential information ng lahat ng mga institusyon? Kaya nga, ano na kayo mga palangga?
lubog na ang Pilipinas sa kahirapan. Saan kayo nakakakita ng convicted criminal? Ano ba ang kaso ni Castro? Ni Frank Castro? Maliban sa alam nyo na sila ay mula sa makakaliwang grupo. Ano yung makakaliwang grupo? Yun yung mga nag-recruit sa inyong mga anak, sa mga probinsya, sa mga kabundukan, para mag-alsa na behind the scene o pailalim sa gobyernong matino. Sila yung mga grupo na gumawa ng mga eksena even before at nag-aalsa sa pamumuno ni Pangulong Duterte, lalo sa war on na yan. Ginagamit nila ang mga kabataan, nire-recruit nila ang mga matatalinong yung anak para lumaban, para umakyat sa bundok, para kapag ginagamit nila sa kanilang agenda. Di ba kaya po yan, si Francis Castro ay convicted criminal kasama si Satur Ocampo dahil sa napatunayan sa korte, mga palangga, na ang mga batang mga minoridad ay pinagbagtas nila for 3 hours. Itong pinaglakad nila sa kadiliman, sa kaminglan na pwedeng magbang-bang, pwedeng mabaril ng rebelde na NP. Kasi yung lugar na pinagdalhan nila o pinaglakad nila yung mga bata for 3 hours, mga kababayan, yun ay danger zone. Yun yung mga lugar na kung saan nagbabakbakan ang mga rebelde at ang mga soldado. So, tapos ngayon, i-convict niya yung isang matinong abogado, isang matinong, makikita mo na talagang na talagang merong credibilidad at dignidad itong si Atty. Zulaika Lopez. Even though first time lang natin siya napanood doon, pero makikita mo talaga na nasa tama siyang, nasa sound mind siya. Hindi katulad dito, Castro na ito, na na-convict na 100 na mga kasamahan niya na nagre-recruit ng mga kabataan, gamitin ang mga bata sa lumad schools, diba? Gamitin yun dyan sa Mindanao, mga kababayan, saan patutungo ang inyong bayan. Imagine kung natatandaan yung issue na yan. Di ba, pinaglakad nila, inuha sa piling ng mga aba, ng mga magulang, itong mga batang ito, ni-recruit nila para sa kanilang personal agenda, sa kanilang agenda ng kanilang grupo, mga kaliwang grupo. Di ba? Na mga nanggugurgur na lang ng mga bata kapag ito ay tumiwalag sa kanilang grupo na mga lumalaban sa gobyerno. Ngayon, baliktad na. Sila na ngayon ang nagpapakulong sa mga matitinong tao dahil nga mafia na kayo. Okay? Si Luis at saka si Castro mukhang yaya ni Atty. Lopez, sabi ni Rachel Pat. Oo, nakita niyo naman. So, baliktad na talaga ako. So, ano gagawin natin? Paulit-ulit ng 10 hours. Hindi ko pinanood yung kaputahan nilang 10 hours. Natulog ako. Hindi naging fresh pang halindog natin ngayon. Diba? So, ngayon, mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Na dapat, magkaroon na talaga kayo ng ang tawag dyan, magkaroon na kayo ng panindigan. Parang may nabasa ko, nasabi ni Inday, tama ba na sinabi niya, hindi ko narinig na sinabi niya na kapag may na-contempt sa kanyang mga staff, ay sasamahan niya. Wala bang bagong balita ngayon. Sana matagal na kayong, matagal na kayo nasa kalye. Diba? Hindi nyo nakikita. Kasi si Marcos, bigay ng ayuda. Yan ba ang trabaho niya? Magbigay ng ayuda. Sabi nga ni Inday, ang kanilang prinsipyo, ang kanilang mandato, diyan sa ginagawa nila sa Office of the Vice President, hindi para magbigay ng ayuda. Anyway, wala silang budget sa ayuda. Kasi hindi yan ang trabaho nila. Ang kanilang layunin is good governance on what? Good governance sa pamamagitan ng pag-educate sa mga bata na wag subukan ang pulburon. Okay? Kasama yan mapupunta si Inday sa mga eskwelahan. Diba? I-encourage sa mga bata na lumayo sa bisyo, mag-aaral ng mabuti, tulungan ang mga mamamayan na magkaroon ng trabaho, i-educate sila sa mga livelihood programs. Dapat may mga seminars. Yung kaputahan ni Marcos Jr., yung pagbigay-bigay ng mga ayuda, it's all about show lang nila yan. Show lang nila na kunyari may ginagawa. Saan ka nakita ang presidente? Ang presidente namin dito sa Amerika, hindi naman nagbibigay ng ayuda yan. Diba? Magbibigay lang yan ng mga candy tuwing tulad niyan, di ba? May mga trick or treat, November, ito nakaraan. Or Thanksgiving, may mga ganon. Pero yung araw-araw ko niyan, namimigay ka ng ayuda, walang ganon kasi ang ayuda o ang aid, yung mga yan, nakalagak yan dapat sa iisang ahensya, which is yan dapat ang DSWD. Wala dapat nakikialam dyan na gumagamit, katulad ni Amy Marcos sa ibang pang mga anitang baluslos, dyan sa DSWD na yan, para magpupunta sila sa mga lugar, para magbigay ng mga aid o ayuda, nakakabit itong mga inayupak ng mga kongresista. Hindi nila pera yan. Public, taxpayers money yan. Ang ayuda nandyan dapat sa iisang ahensya. Na hindi mo pwedeng gamitin sa pagpapapogi points. At ang ayuda na yan dapat tuloy-tuloy yan kasi sino ang maging presidente. Hindi dapat yung pinopolitika. Dapat tuloy-tuloy yan. Hanggang sa nabubuhay tayo, hanggang may Republika ng Pilipinas, o baka Republika ng Pulboronic na tayo. Later on, ang ayuda nakatutok dyan. Diba? Pwede nga, asan din yung mga sinabi nagsiyabang ni Bangang Junior dati na magkakaroon ng parang debit card, I just forgot the term. Diba? Na DSWD na naging partner sila sa ganito, na sinubukan nila, na natin, na-vlog natin yun nabibigyan yung mga mahirap ng parang debit card o cash transfer card. Diba? What do you call that card? Nasaan? Tingnan natin. Nakutuloy ako dun sa pulburo na yan, punyeta. Ngayon, mga palangga. Eto, babe. Para ko napuruan
O yan, pinano yan. Binabidahan niya noon, di ba nga junior, na yung yung electronic benefits transfer para sa Amerika. Di ba? Na yun ay, sabi mo yung spell, okay. Ngayon, tubig ko nga eh. Ay, water, darling. Darling Clementine. Okay, asa na yung pinagbidabidahan niya? Nabalik ako doon sa DSWD. Hindi naman napapansin, di ba matatalino naman kayo? Ang DSWD, tuwing namimigay sila, laging nandoon ang mga putangin ng mga kongresista o presidente. Okay? Sige. Kaya kaya di talaga bagay sa akong pulburon. Mapapatay ako ng isang segundo pa lang pag pulburon ako. So anyway, mga kababayan, yan dapat yan. Ang DSWD dapat, alam mo maganda na dapat yan kasi may DSWD tayo. Pero sino bang tao dyan? Andyan ang kapag-anak ni Marcos, andyan si Gatchalian. O, di ba? Andyan yung mga hayop. Dapat i-audit nga yung mga yan. Kung saan napunta yung mga pera niya. Kaya sabi ni Karen, Kismundo, kaya matutunan tayong hindi mag-idolize mga Duterte lang ang exception. Yun na nga, dapat na hindi kayo mag-idolize sa mga artista. Kasi po, kung gagawin lang ng tama ng bangang administrasyon, ito napakaganda ng buhay sa Pilipinas. Sa dami ng pera, magdadami ng pera, dami ng budget natin. Ilang trillion ng budget natin for 2024? 5.6 trillion. Kung tama yung pagkakaalala ko, ang 5.6 trillion. Kung lahat yan napupunta, yung hindi kayo magmukhang tawawa. Imagine, tuwing na lang may kalamidad, gusto nyo inaabutan lang kayo. Inaabutan lang kayo ng isang plastic na tilas. Nakaka-degrade din ng pagkatao. Ulitin po, pwede po maging centralized or systematic ang pagbibigay ng mga ayuda doon talaga sa mga taong kailangan ng ayuda. Dahil ngayong ayuda na yan ay tinitake advantage, hindi actually ng mga ordinaryong tao. Tinitake advantage ng mga hayop katulad ni Speaker Tambaluslos. Narinig nyo naman na sinasabi nila pati rin yung Brian Remulla doon sa Cavite. Was it Brian Remulla? I forgot. Basta may sumigaw. Oh, kung sino ang mataas na sigaw, mataas ang ayuda. Imagine mo? Na kapag may sumigaw lang daw pala yan, o ganyan, paano yung isa, sumigaw na sabiktik na yung, maputol na yung ugat niya dito. So okay lang, bigyan mo ng 1 million kasi mataas ang sigaw. May auditing din dapat yan. Saan napupunta yung mga, hindi ka pwede na ayudahan mo, meron kang favoritism. Dahil ito, sinabi ko, susuportahan kita. Sigaw ako ng Tambaluslos sa Baluslos. O bibigyan namin ng barangay ito ng 1 million. Hindi ganyan. Yeah, Brian Revilla, nag-Remulla, tama. Dahil Mohamed. Okay? So hindi ko pwede yan. Ino-audit yung mga ayuda na yan. At dapat pantay-pantay ang pagbibigay ng ayuda. Let's say for example, na itong taong ito, may 2 anak, 3 anak, 4 anak, lahat yan dapat kung may guidelines naman yan eh. Kahit hindi ako nagtrabaho sa gobyerno, yun ang makikita mo naman dyan sa mga dokumento, na mga pinipresent nito sa Senate hearing, o mag-research lang, meron niyang mga guidelines na kung sino dapat, di ba systematic ka dapat, computerized dapat, na itong mga listahan ng mga indigent Filipinos, ito hindi na sila dapat nagmamakaawa. Dapat automatic na yan, doon sa sinasabi, di ba nga, di ba, may mga debit card sila, or cheque dapat, di ba? Napakadali lang solusyonan ang kahirapan sa Pilipinas kung ang mga namumuno sa atin at hindi katulad ng mga nasa Huwad Committee. Wala naman sila dyan para sa inyo eh. Kasi kung concerned sila, yung 5,500 flood control na yan, dapat yan yung inuna nila. Panagutin kung kanino napunta. Ay yung na-indict, di ba? 125 billion yan. Kung tignan mo, yung ibabasihan mo, yung ipaprioritize mo. Di ba? Ipaprioritize mo yung mga importante o yung mga malalaking impact sa buhay ng Pilipino. Ano ba yung malaking impact na nasira ang buhay ng Pilipino? Yung confidential fund ni Inday Sara o yung 1 billion a day na flood control na hindi makita kung saan napunta at there's no such thing as flood control project based on sa DPWH na pag-aamin.